Ano po sa tingin niyo ang tanda ng isang bagay ay talagang galing sa Diyos? What is the sign that something really comes from God? Sa Ebanghelyo po kasi, humihingi po ng tanda ang mga tao kay Jesus. Ang sabi nila, ano po ang kababalaghan na magagawa nyo? Ano po ang tanda na maipapakita nyo? Para maniwala kami sa inyo. Totoo naman po, kailangan natin ng mga signs o tanda para nakaakma ang ating mga kilos at gawa. Kung walang mga tanda, magkakagulo tayo, maliligaw tayo, at baka malagay pa tayo sa peligro. Halimbawa na lang po, nung minsan kwento ng aking nanay, umuwi daw po siya sa amin. At nakita niya, nadatnan niya yung isang tauhan namin sa bahay, nagsusuka sa banyo. Napatanong po si nanay. Sabi niya, "Oh, bakit nagsusuka ka dyan? Ano nangyari sa'yo?" Kwento po nitong trabahador namin, sabi niya gusto daw niya magkape at naghahanap daw po siya ng asukal. Nakakita daw po siya ng isang supot ng brown sugar. Kaya naman po, tinimplahan niya yung mainit niyang kape. Kumuha po siya ng isang kutsara dun sa brown sugar. At pagkainom daw po niya, anong kanyang nalasa? Napakaasim! Napakapait daw ng kape. Hindi niya maintindihan. First time po niya na makalasa ng ganoon. Kaya hindi daw po niya matiis. Naduwal siya, niluwa niya, sinuka niya yung pong kape. Nung pong tinignan ni nanay, ano yung binabanggit niyang brown sugar, nabigla po't natawa yung aking nanay. Sabi niya, hindi naman asukal ito eh. Alam niyo po kung ano yung para sa kanya, akala niya asukal? Insenso po. Yung insenso po namin dito sa parokya, naiuwi po ni nanay, nailagay po doon sa kusina. Dahil wala pong label, walang nakasulat, na pagkamalan po nitong aming tauhan na brown sugar. Yun yung ginamit niya, pinagtimpla niya sa kanyang kape. Ganyan po kahalaga ang mga tanda, ang sign sa ating buhay. Mabuti po na malaman natin kung ang isang bagay, isang tao ay galing sa Diyos para hindi po tayo maloko ng demonyo. Dahil minsan, nagpapakita po ang dyablo sa atin, napakabuti. Pero sa totoo, hindi naman talaga yan galing sa Diyos. Tandaan nyo din po, mga kapatid, hindi naman mukhang masarap ay nakakabuti na at nakakapagbabanal na sa iyo. Amen? At hindi rin naman ibig sabihin lahat na nagpapasaya sa iyo ay galing sa Diyos. Kaya napakahalaga po, kailangan natin malaman at maunawaan. Ano ang mga palatandaan ng isang bagay, isang tao, isang karanasan ay talagang galing sa Diyos. And if we look back to the gospel that we have read, Jesus is giving us two signs to say that something or someone or an experience is really from God. Unang-una po, ang isang bagay na galing sa Diyos ay nanggagaling sa itaas. A sure sign that something comes from God is that it comes from above. Ang sabi po ni Jesus sa ating ebanghelyo, ang tinapay daw na kinain ng mga ninuno nila, hindi naman galing lang kay Moises. Ito ay galing sa Diyos Ama. Mula sa langit, mula sa itaas, ibinaba niya. Kapag po ang isang bagay ay makamundo, ibig sabihin hindi yan galing sa Diyos. Amen? Dahil tandaan niyo po, tatlo ang kalaban ng isang Kristiyano. Una, ang laman, the flesh. Pangalawa ay ang mundo, the world. Pangatlo po ang masamang espiritu, the devil, Satan. Kahit na tayo'y nabubuhay dito sa mundo, anong pinapaalala sa atin ng Diyos? Huwag tayong maging makamundo. Though we are living in this world, we should not be
worldly. Amen? Kasi ano man ang makamundo, nakakasira yan ng kaluluwa mo. Amen? Worldly things corrupts our souls. But heavenly things elevate our spirit. Kaya napakahalaga na hanapin natin yung mga nanggagaling sa Diyos para umangat, tumaas naman ang ating mga puso, ang ating damdamin, ang ating mga kalooban. Paano mo malalaman na galing sa itaas ang isang bagay? Pag ito ay nakakabuti sa iyo, kapag ito tinutulungan ka na maging buo at maging ganap. Kaya nga po, napakaganda, buksan niyo man po sa sulat ni Santiago. St. James tells us that every good and perfect gift comes from above, coming down from the Father of heavenly lights. Wow! Ganda po, no? Ang mabuti, ang ganap na regalo, hindi galing dito sa mundo. Kasi kung galing dito sa mundo, nasisira yan, nagbabago yan, nawawala yan. Yung hindi nagbabago, yung nagtatagal, galing sa itaas, galing sa Diyos Ama. Alam na alam mo, galing ang isang bagay sa Diyos kapag ginagawa kang mas mabuti. Amen? Kapag binubuo ang iyong pagkatao. Amen? If something helps you to become better, then that is from God. But if something destroys your character, please move away. Please avoid that. That is not from God. Amen? So ask yourself that question, my dear friends. Are the people in my life heaven sent? Paano mo alam na galing sa Diyos, galing sa langit, hulog ng langit yung mga tao sa buhay mo? Pag ginagawa kang mas mabuti, pag ginagawang mas banal ang iyong pag-uugali. Amen? Maganda rin pong itanong sa aking mga nararanasan, yan ba'y nakakatulong para tumaas ang aking isip, ang aking puso, ang aking damdamin sa Diyos? Do what I experience inspire me? Do what I experience bring me closer to God? Unawain po natin, mga kapatid, kaya bumaba ang Diyos para itaas ang tao muli sa Kanya. Kaya kung hindi nakakatulong ang karanasan mo ang isang bagay o isang tao na mapalapit ka sa Diyos, kapatid, hindi yan galing sa Diyos. Amen? Pangalawa po, at kahuli-hulihan, galing ang isang bagay o tao sa Diyos kung binibigyan ka niyan ng buhay. Jesus said in the gospel, "For the bread of God, that which comes from heaven, it gives life to the world. I am the bread that came from heaven. I came to give life to the world." Kaya nga po, tandaan niyo mga kapatid, hindi galing sa Diyos kapag ninanakaw na ito ang iyong tuwa. Hindi galing sa Diyos kapag yan inuubos niya ang lakas mo. Hindi galing yan sa Diyos kapag sinisira ang lakas ng loob mo. Hindi galing yan sa Diyos kapag hinahabol mo ang isang bagay. Ang galing sa Diyos mismo, yan ang lalapit sa iyo. Ang galing mismo sa Diyos, hindi mo kailangan hanapin, siyang hahanap sa iyo. Amen? Hindi rin galing sa Diyos kapag nawawalan ka ng pasensya. Hindi galing sa Diyos kapag lumiliit ang tingin mo sa iyong sarili. Hindi galing sa Diyos kapag yan ang daan ng iyong pagkalito o pagkaligaw sa buhay. Hindi galing yan sa Diyos kapag nawawalan ka na ng kapayapaan. Kung hindi rin nadaragdagan ang buhay mo, ang lakas mo, ang kapayapaan mo, kapatid, hindi yan galing sa Diyos. Dahil ang ating Diyos na sinasamba ay Diyos ng mga buhay, hindi yan Diyos ng mga patay. Amen? Kaya kung dahil sa problema mo, nararamdaman mo parang unti-unti kang namamatay, kapatid, hinto ka lang. Umiwas-iwas ka naman sa pag-aalala mo sa iyong problema. Harinawa, maging maliwanag po sa inyo kung ang isang bagay ay galing sa Diyos
o hindi. Kasi hindi naman po lahat ng bagay ating tinatanggap ay nanggagaling sa Kanya. Kailangan maging mapanuri tayo. Hindi po ba? Tingnan niyo po, kung nga pagdating po sa pagkain, napakaselan natin. Tinatanong natin, marumi ba yan? Malinis ba yan? Di po ba? Bakit pagdating sa mga bagay-bagay, sinusuri natin? Bakit pagdating naman sa mga tao, sa ating karanasan, hindi natin tinatanong, mabuti ba yan? Masama ba yan? Hindi natin tinatanong, galing ba yan sa Diyos o hindi? Tandaan po natin mga kapatid, ang galing sa Diyos mula sa itaas, mula sa langit, at tinataas ang iyong isip, ang iyong kaluluwa, ang iyong kalooban sa Kanya. Pero pangalawa, alam na alam mo galing sa Diyos kapag binubuhay ka. Kapag galing sa Diyos, nawawala ang iyong lungkot, pighati, at nabubuhayan ka muli ng pag-asa. Amen? Pero sana wag natin makalimutan ang talagang pinakatotoong presensya ng Diyos nandito na sa mundo. Nasaan po? Nasa banal na misa. Amen? Yan ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Siyang tinapay ng buhay. Sabi nga po ni St. John Marie Vianney, naiinggit nga ang mga anghel sa atin Kasi buti pa tayo mga tao, natatanggap natin. Totoong-totoo si Kristo nandyan sa binasbasan na tinapay. Kaya kung gusto mong makatagpo ang Diyos, kung gusto mong maranasan ang Panginoon, kung gusto mong mabuhayan ka muli, simple lang gawin mo. Huwag ka lang makinig sa Kanyang salita. Magsimba ka, manalangin ka, at tanggapin mo siya. Mga kapatid, naghihintay ang Diyos sa atin. Gusto niya tayong makaniig, gusto niya tayong makasama. Sana makita mo siya. Sana marinig mo siya. Sana maranasan mo ang pagmamahal ng Diyos sa buhay mo para mapanibago muli ang iyong tuwa, ang iyong galak, hanggang marating mo ang buhay na walang hanggan. Amen.